Well, in the first place, I have not visited the place, so atuon sa nako, no? Second, there's an issue of road right of way according to you, no? So if inana gani, ang solution da is dialogue, a community dialogue. Ang katilingban kay nanglan istoryahan na sa mga affected household sa purok o sa barangay o sa city government. So I would like to recommend, no? If not, I will do the dialogue. I will conduct the dialogue there para magkasinabot ang katawan. Kay kung ipasapasa nimo istorya, walay katapusan. So I think community dialogue is the best answer to that. Actually, sir, kaysa katapad ako nga Bakit sa anak? pag Indonesia na nahugmak dito sa matinagrabahan sir niya. Sumusunod ng tubig. Nagreklamo na gid sila sir niya. Karon sir kayo na pag sa sunod ng panag-ulan kay namubahaan na niya putol sa tuhod sir. Mo to na dako dito kaayo siya ang gisahan sa ilaw. Precisely. So that is urgent. So I think I hope within the week I can facilitate a dialogue in Grabahan. So inform ta mo pa if you can cover that one. Mas maayo. Sir, additional po. Ang ingon mo po ni Sir Ungab. Kisa ni Ako na, sir. Ah. Sa ano ni Sir, IFM po. Ang ingon ni Ungab, Sir Ungab. ODAs. Apo. Ang ingon niya kay, tungod daw sa logs, may mga dagko nga kahoy from the mountains, bantog daw na guba itong kaning dike. Saan ka tinuod, sir? Unsa nga dai ang ginami niya? Dito sa Grabahan. sir. Well, tinuod pod na siya. That is also true. Of course, the good congressman will not lie. But tinuod po na siya that the really logs, isa sa mga destructive particles nga sa flooding. Dili lang gani lag, no? Ang impact sa mga drainage system na akong nakita sa ubang munisipyo, kanang kagingking, you know that? Kanang kagingking nga pinutol na mga bamboo. Mao na yung grabe, serious good kayo nga threat na sa mga mo flood ang mga drainage system. So, that is true and I believe that na mga kahoy will cause talaga destruction. Well, we cannot refute that kasi tinuod na. Sir, according to sumbong sa Pangulo.ph, that yung website ni President Marcos, 43% sa ato ang mga flood control projects within the Davao region is in Davao City. Sir, why do you think na nung pinakadako ang Davao City sa ato? Well, regarding funding, wala na good ko makialam niya. Regarding allocation, ang ako ay sa tong analysis nako, i-recommend nako sa atong leaders kung unsay decision nila nasa ilaha. Because ang ako is really helping the government address the flood control project problem, not to the overall, di man kita ang in charge sa overall sa pondo. Sir, with that, sir, since ang Davao City may pinakadako nga ka ng pinakadaghan nga flood control projects, why do you think, sir, na isa gihapon ang Davao City sa mga binabahaan natin? Well, even the other media outlets ng utana na, but gi-contextualize na ko. Katong nahitabo itong August 19, mao to yung pinaka-issue kay ang Davao City lang ang nagbaha. But ako gud sa region man gud ko, so every day mamonitor na ko ang ulan sa tanang munisipyo. It's just unfortunate na kadtong nga time ang Davao City gyud ang gibagsakan sa ulan. It is not something na unique sa Davao City sa drainage. Tanang drainage problem, as I have made mention again, halos tanang munisipyo problema. But katong bahaa ato, nahitabo kay ang hangin padulong diri nabagsak ang ulan. Ang ulan sa ubang lugar ginagmay lang. So that is the tinuod ana. So but again, as I have said, the drainage problem is a regional, even national problem. Sir, na-mention po na 236 barangay ang mahaulon ang na areas na mahaulon din sa Davao. Isa po ba ang drainage na problema ani sir? Basta mo ingon kag barangay drainage gyud na siya. Katong akong na-find out na problem sa drainage, mao gyud ang problema nato. As I have said, dili lang Davao City, halos tanang munisipyo. For example, Don Marcelino, kauban nako, kato sa Don Marcelino, ito mga sapa po to. Mati City, halos tanan. Ang problema po ang drainage system. Tagum, Panabo, there are people, kinigid ang makapukaw sa kuha. Kanang community bitaw, 400 families, musulti sir, 15 years na may ginabaha. So, unsa may buto sa butana? How do you address that, sir? Ang meaning, there is no solution. 15 years nagabalik-balik ang baha. So, sa framework namo sa Republic Act 10121, the solutions are in the prevention and mitigation strategy.
So diha ko naka-focus karon sa prevention and mitigation strategy. Nanay balaod, nanay policy. In fact, that is connected to my advocacy nga mag-RDC Committee on Disaster Resilience because tanaw na ko the systems and processes nato kulang. So manong di ako naga-intervene karon because kabalik-balik ang problem and worsening. Worsening why? Because nidaghan ang mga tao, ang mga basura nagadaghan pod o kulang yun ang mga drainage system. Sir, have you been coordinating with the city council silang chair for disaster? Okay. Nag-lecture ko sa newly elected officials, including the city government councilors, the 3 districts. So, nag-open forum eh. In fact, I think Councilor Ungab now is the chair ng disaster resilience. So, on the side, nag-istorya mi, magtinabangay mi. We will help each other address the problem sa drainage dire. Nagatinabangay man pud mi ni Colonel Baluran. No, it's that na murag dako nang siguro kayo ang problem. For example, if you have a case in Barangay Tibungko na nag-meeting mi ni kapitana diya, kap nagkagrabe lagi ang baha dire sa imo. Unsay tubag ni kapitan? Ang karsada dito sa babaw na gina-construct mao nay nakahimo daw og dugang og baha sa iha. Dili lang tubig, lapok na daw ang mosulod sa mga balay sa mga tao. Wala pa na ako na-check kung kinsa naghimo atong karsada daw dito sa babaw sa Tibungko nga wala daw coordination pud sa iha. So, complicated, complex problem ni as we see at the national level. Mas grabe to dito kay tainted na with other things like corruption and other. Kini ako technical lang gid ako policy, operational, tactical issues. I don't deal with politics, I don't deal with funding. Sir, pero have you coordinated with the disaster committee sa local government, sir, if there are plans na katong mag-create siya o ordinance? Okay, that's a good question kasi mo to campaign nako karon. Kasi kada tuyok nako sa mga munisipyo, I don't see, wala ko naga-engage sa mga councilors. So, gingon ako sa akong lecture sa ilaha, kailangan mag-appeal na mo. Dili na sa Davao, sir. No, region-wide. Region-wide ba na akong trabaho ko? Di man pwede Davao City lang, no? Naman sila tanan, dili man Davao City lang ang ginalecturean ako, tanang mga provinces and also Davao City. So, ang hangyo na ako sa mga konsyal, makialam na mo sa problema sa disaster resilience. Why? Isa sa mga igingon ako sila, ang utilization sa fund. Dagang munisipyo, dagang LGUs, gamay ang utilization sa disaster fund nila. Na which supposed to be, according to the law, 70% ana, pwede ni mo hot doon in a year for prevention and mitigation, which is my agenda. Diba? So, ginawa ako, plus the policy and ordinances and resolutions na kinahanglan i-craft sa mga konsyal to support the disaster resilience initiative sa Office of Civil Defense. Kasi sulti din nila, sir, anong dili matarong utilize ang fund? Daghan gyud ang issue. The process sa LGU. Second, naay bad practice na gusto na ako untang ma-stop. No? Naay bad practice sa ubang LGUs. Mao nang nakaraan. Under the law, manggod. Kasi na, sir, mga bad practice. Kag-bright kayo ba? Di, ang bad practice ina ni. The law, manggod says, kung dili nimo magamit karon ang imong disaster fund, let's say, 50 million imong disaster fund. 20 lang million na gamit nimo, na kay savings 30. Kanang 30, mapundo na again, matras pa na for the second year. So, 5 years na siya matraspan. Matigom siya. On the 6th year, the law says pwede na nimo gamiton bisag asa. So, ang the bad practice is Ginagamit sa uban. ginalimit nila ang utilization para mudaghan. Then on the 6th year, na sila paggamitan. So, mo na campaign ako. Undangon na nato Mga ni. unknown na, sir. Unknown na mga bunutan. Ano siya ba ito yung anon? Unknown na, dili siya maname kung sa ginabukuan nila or nag-determine ang mga councilor sa ginabukuan nila. Ang fund utilization, public na document. Katong sa after 60 years, sir. Na po na document. Noon po na siya. But dili na disaster. Pwede na dili disaster Kasi yan related. usually ginagamit nila, sir. Like, Wala sila. gugubol. Maybe sa security o sa other needs sa LGU. Needs man po nila. But ang ako amang good bias is sa disaster. Na disaster fund na unta to. Ang akong campaign sila, hut dun ang 70% of the fund because that is the law. Na pwede ninyong hut dun for prevention and mitigation.
ipundo lang ang 30% para sa quick response nila kanang pag-abot na gyud sa disaster. So every time mo talk ko sa mga LGU, please lang, councilor, mayor, vice mayor, governor, board member, tabangin ninyo ang inyong local chief executive o disaster officer ninyo na hutdo ninyo ang pondo ninyo for current year. Inyawa man nila ng hurot ka. Mo gani campaign. That is my intervention. That is my job. 'Di ba? Ang job nako is to lead the region towards disaster resilience. One of the aspects of disaster resilience is fund utilization. Na mga LGUs na gamay ang fund utilization nila. Ano isa sa ka-factors nga na nag-worsening po ang mga... I think so. Okay. 'Di ba? Unta gihimo ng kanal o bisag gilimpyo na unta sa kanal sa mga basura. Pero wala man gigamit. Oh. Mag-ingon sila, kulang magud ang pundos nasyonal. But look at their own funds. Wala man gani nila gigamit. Ano yung pinaka number one, sir, na mga disaster na to diri ang sa Davao Region? Na Flooding. Na maglisod dito. Paglasad dito ng flooding yan, sir. Flooding ang number one. Pero ang mas maglisod ko is the landslide. Kay appeal man relocation. Og tibok baryo relocate nimo saon nimo murabag Mount Mayon ug Mount Kanlaon issue nga pila ka municipalities to nga naa sa danger zone nga kinahanglan amot unsaon na nila pagsulban napunta inani sa landslide, and I will know it starting karong September moadto kog bukid. Study pa kasi landslide, sir. I will study it together with the experts. Kung mauban mo. When possibly may makakuha na, sir, update? Siyempre. Within next mga unsang month, sir. Karong September. Oh, pag September 12? nagsabo dili pa September 2. The instead man to. Na ito sa tubaon. Taraguna katong training to sa Oriental. Purok Disaster Responders. One of its kind in the country. Na sa kada purok mag-train na tag mga responder. Ang karang study ni sir, September, Karong end of September na natay result kay December. last week to ako sa De Oro. Nag-meeting mi sa Provincial Disaster Officer. So gipapili na nako siya, pili na ka what town, what barangay to go. Kay mo to unang targeto nato. So ko ang criteria nako, pinakadaghang tao ma-affected kung mag-landslide. Dito ta maguna. Davao de Oro, okay. Sa province ang priority nako Davao de Oro. Why? Sa mapa, sa risk o sa hazard map, red kayo ang Davao de Oro sa landslide. So prayo, pagitaon na lang nako unsay pinaka-prayo nga lungsod, pinaka-prayo nga barangay, pinaka-prayo nga purok nga landslide area. Pero so far, sir, nagka-express ng interest ang mga government leaders sa Cochins. Very much interested sila kay dalahon man ako ang NHA sa housing. Nagsabot naman mi ni director na direktor uban-uban ka kung di ka uban imong tao para ma-assess nimo daan, ma-advise nimo ang mga NGO na o sige, pwede ta maghimo og relocation, kami mo provide og housing basta palit lang mo yuta. Mao man sa NHA good. Ang campaign po nako karon sa mga LGU, pamalit na mo yuta. Kaya ang NHA will be there to build the houses. O kung wala mo yuta, di kahimo ang NHA. Sir, for the record lang, sir, unsay top 3 May tanong na ikapi, no? top 3 na to nga kanang areas diri sa Davao Region na pinaka ginabaha kay flood magyapon pa. Well, ang province yun, ang pinaka-flood prone, Davao del Norte. No? Pinaka-flood prone. Sunod, ang Davao de Oro. No? But of course, isa naman, city na to. In terms of municipality or city, well, Davao City now is becoming parang prominent. Then of course, Carmen, no? Carmen, Mako. Ang Mako, grabe po. Ang Mako, 9,000 family. Pag-ulang, 9,000 ka tao ang affected. Katong flooding nila. Ayun lang, mapil itong balay ni Mayor. No? Now, yes,